Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Mapagpalang araw ng Sabado, kapanalig. Kapistahan ngayon ni Santa Teresa Benedicta de la Cruz o Edith Stein. Ipinanganak na Hudyo, nagsimulang mag-aral ng filosofiya si Edith at kalaunan ay naging interesado sa Katolisismo. Naging isang madreng Carmelite siya at martir sa panahon ng Holocaust. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan na natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Lumapit kay Jesus ang isang lalaki. Lumuhod sa harap niya at nagsabi, Ginoo, maawa ka sa aking anak na lalaki na may epilepsy at lubhang nahihirapan. Madalas siyang mahulog sa apoy at kung minsan na may sa tubig. Dinala ko na siya sa mga alagad mo pero hindi nila siya mapagaling. Sumagot si Jesus, Mga walang pananampalataya at ligaw na tao kayo. Gaano pa katagal na panahon ako mananatili sa piling niyo? Hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Dahil siya rito sa akin. At inutusan ito ni Jesus at umalis sa kanya ang masamang espiritu at gumaling ang bata sa sandaling yon. Pagkatapos ay nalapitan ng mga alagad si Jesus at tinanong ng sarilinan, Bakit hindi namin napalayas ang espiritu? Bakit nga kaya? Sinabi ni Jesus sa kanila, Sapagkat kakaunti ang inyong pananampalataya. Kung may pananampalataya kayong sinlaki ng buto ng mustasa, masasabi niyo sana sa bundok na ito na gumalaw mula rito at gagalaw ito. At walang imposible para sa inyo. Sa pagbasa natin ngayon, pinagsabihan ng Panginoon ang kanyang mga alagad dahil mahina ang kanilang pananampalataya. Nalungkot si Jesus sa pagkabigo ng mga alagad na pagalingin ang batang may sakit. Noong tinanong ng mga alagad si Jesus kung bakit hindi nila napagaling ang bata, sinabi niya dahil sa mahina ang kanilang pananampalataya. Totoo po na magagawa natin ang isang bagay sa tibay ng ating pananampalataya at tiwala sa Panginoon. Mga kapanalig, kung minsan ay sunod-sunod ang pagsubok na dumarating sa ating buhay, ito ang mga pagkakataon na dapat tayo lalong maging matatag at matiyaga sa pananalangin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Madalas, sa gitna ng mga pagsubok tayo nagiging malakas at higit malapit sa Panginoon. Manalangin tayo. Diyos naming Ama sa langit, ibinigay mo po si Jesus upang maging salamin ng iyong pagmamahal sa amin. Sa tulong at awa ng banal na Espiritu, maging matatag nawa kami sa aming pananampalataya. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Mahal na Birheng Maria, Ina ni Kristo at aming Ina, Ikaw ang pinakamatamis na bunga ng mapanligtas sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Iniakyat ka sa langit at doon ay inaawit ang awa ng Ama. Gayunpaman, kaagapay ka pa rin namin sa iyong makainang pagkalinga. O Maria, Ina ng Simbahan, iniakyat ka sa langit na ating tunay na tahanan at iniluklok bilang reyna sa kanang kamay ng iyong anak. Hinihiling namin ang iyong pamamagitan para sa mga pangangailangan ng aming bayan, nang ang bawat kagandahang loob ay pagpalain at palakasin, ang pananampalataya ay manariwa at mapagyaman, ang pag-asa ay patuloy na maging matatag at maliwanag, at ang pag-ibig ay muling mapukaw at manumbalik ang sigla
Kami ay nagsusumamo, gabayan mo po kami sa landas ng kabanalan. Maria, aming ina, balutin mo ang lahat sa iyong pangangalaga at ilapit kami sa iyong minamahal na anak, si Jesucristong aming Panginoon. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.